ang matandang pulubi at ang nuno sa punso. Noong unang panahon, sa paanan ng bundok na tinatawag na Bundok Amihan, may isang maliit at tahimik na baryong ang pangalan ay Baryo Masagana. Sa kabila ng pangalan nito, hindi lahat ng naninirahan doon ay tunay na masagana. Marami ang dukha, lalo na ang isang matandang pulubi na kilala sa ngalan na Lolo Selo. Si Lolo Selo ay dating magsasaka. May pamilya siya noon, isang asawa at 2 anak. Ngunit dahil sa sunod-sunod na sakuna, tagtuyot at sakit, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa ay namatay sa panganganak at ang kanyang mga anak ay nasawi sa isang epidemya. Mula noon, nawalan na siya ng pag-asa at ang kanyang buhay ay unti-unting binalot ng lungkot at pangungulila. Lumipas ang mga taon. Si Lolo Selo ay naging pulubi, palakad-lakad sa baryo. Dala-dala ang kanyang tungkod at sako na mamalimos sa mga bahay-bahay. Madalas siyang hindi pinapansin. Ang mga bata ay pinagtatawanan siya at ang ilan sa mga matatanda ay pinandidirihan siya. "Umalis ka nga diyan, Selo. Hindi ka na nakakatulong sa baryo, pabigat ka lang." Sigaw minsan ng isang matandang may-ari ng malaking palayan. "Walang silbi. Dapat sa kanya ay sa gubat na lang manirahan." Dagdag pa ng isa. Ngunit kahit ganito ang trato sa kanya, hindi kailanman nagtanim ng galit si Lolo Selo. "Hindi ko sila masisisi," ani niya sa sarili. Ang taong gutom ay madaling magalit at ang pusong sugatan ay hirap magmahal. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, maaari bang pakisubscribe ang ating channel at huwag kalimutang i-like ang ating video. Malaking tulong ito para sa katulad kong content creator. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Ang gabi ng kababalaghan. Isang gabi ng Disyembre, malakas ang hangin at tila'y may darating na bagyo. Walang mapuntahan si Lolo Selo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at ang kanyang tiyan ay matagal nang walang laman. Sa kagustuhang makaligtas sa lamig, napagpasyahan niyang pumasok sa kakahuyan sa paanan ng bundok, kung saan may mga alamat na hindi dapat puntahan. Habang naglalakad, napansin niya ang isang maliit na punso sa gitna ng mga punong kahoy. Ito ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan at may malamig na simoy ng hangin na tila ba nang aakit. Alam ni Lolo Selo ang mga alamat tungkol sa nuno sa punso, ngunit sa sobrang pagod at lamig, naupo siya sa tabi nito at mahinang nagdasal. "Kung may espiritu man na naninirahan dito, patawad po. Wala akong balak sirain ang inyong tahanan. Gusto ko lang po sanang makaupo at magpahinga. Wala na po akong ibang matakbuhan." Biglang tumahimik ang paligid. Nawalan ng ingay ang mga kuliglig at kahit ang hangin ay huminto. Isang malamig na tinig ang narinig ni Lolo Selo. "Bakit mo ako kinakausap, matandang pulubi?" Napalingon si Lolo Selo at nakita niya ang isang kakaibang nilalang. Maliit ito, halos kasing laki ng bata, ngunit may mahaba at puting balbas. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na asul at ang suot niya ay katutubong kasuotan na may mga gintong burda. "Ikaw po ba ang nuno sa punso?" Nanginginig na tanong ni Lolo Selo. "Oo, ako ang tagapagbantay ng kagubatang ito. Ikaw ay tumawid sa aking teritoryo, ngunit hindi tulad ng iba. Ikaw ay nagpakumbaba. Hindi mo ako sinira. Hindi mo ako nilapastangan." Lumuhod si Lolo Selo at nagpakumbaba. "Wala po akong hangad kundi kapayapaan. Ako'y isang hamak na nilalang na naghahanap lamang ng init at kapahingahan." Ngumiti ang nuno. "Dahil sa iyong kababaang loob, bibigyan kita ng pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran. Ngunit tandaan mo ito, ang tunay na kayamanan ay sinusubok ng puso." Mula sa kanyang palad, inabot ng nuno ang isang gintong butil ng palay. "Itanim mo ito bukas sa lugar kung saan unang sumikat ang araw. Pagmasdan mo kung anong magaganap." Pagkatapos noon, bigla na lamang naglaho ang nuno at tila bumalik ang hangin at ingay ng gabi, ang himala sa bukid. Kinabukasan, habang pinipilit na alalahanin kung panaginip lamang ba ang lahat, nagtungo si Lolo Selo sa isang bakanteng lupa malapit sa ilog at itinanim ang butil ng palay. Araw-araw niyang dinadalaw ito at dinidiligan gamit ang tubig ilog, kahit siya mismo'y uhaw at gutom. Sa ikatlong araw, laking gulat niya nang makita ang isang matabang palay na tumubo ng napakabilis
At sa paglipas ng linggo, ito'y naging gintong taniman. Ang mga bunga ng palay ay purong gintong butil at ang bawat tangkay ay tila sinadyang hugisin ng diwata. Hindi naglaon, naging mayaman si Lolo Selo. Ngunit hindi siya nagbago. Sa halip na magwaldas, ginamit niya ang kanyang yaman sa pagpapagawa ng libreng klinika, paaralan at tahanan para sa matatandang katulad niya. Ibinahagi niya ang kanyang mga kayamanan sa mga mahirap at binigyang pag-asa ang mga nawalang pag-asa, ang pagbabalik ng nuno. Isang dapit hapon, habang pinagmamasdan ang mga batang masayang naglalaro sa ginawang parke, muling lumitaw sa kanyang tabi ang nuno. Lolo Selo, wika ng nuno, hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Pinatunayan mong hindi pera ang bumubuo sa tao, kundi ang kanyang puso. Ngumiti si Lolo Selo, hindi ko po ito nagawa ng ako lang. Kayo ang nagbigay ng binhi, ako'y naging kasangkapan lang. Ngayong natapos na ang iyong layunin, sabi ng nuno, oras na para ikaw ay magpahinga. Pagkaraan ng gabing iyon, natagpuan si Lolo Selo sa kanyang duyan, sa ilalim ng punong kahoy, mahimbing na natutulog, at hindi na muling nagising. Sa kanyang labi ay may ngiting payapa. Sa tabi niya ay may sulat na nagsasabing, ang kabutihang loob ay hindi namamatay. Ito'y naipapasa sa puso ng mga taong marunong magmahal. Aral ng kwento. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa dami ng pusong iyong napaligaya. Ang kabutihang ginawa sa kabila ng kahirapan ay higit pa sa kayamanang material. Gaya ng nuno sa punso, ang mundo ay may gantimpala sa mga taong marunong gumalang, magpakumbaba at magmahal.